Saan naman pupunta ang Kyle na pangmalakasan pa? Hi friendship! Kamusta naman kayo dyan? Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Pagkatapos ng humagupit itong si Christine ng buong isang araw, eto't gumala kami. At saan naman pupunta itong si Kyle at nakapangmalakasan pa? At dahil nag-worry nga ako dahil malamig nga daw sa bus, kaya naman sinuotan ko siya ng long sleeve tapos may dala-dala pa akong jacket niyan. Sa mga oras nga na yan, nang umalis kami ay medyo maaraw na. Napagod na ata si Christine kaya nilayasan na kami. Tamang-tama nga nang umalis kami doon ay walang tubig at walang kuryente. Yung totoo Kyle, tumakas ka lang kasi walang tubig at kuryente. Char lang, uy. Actually, plano na talaga namin umalis sa mga araw na humigupit si Christine. Nausog lang dahil nga ang lakas ng hangin at ang lakas ng ulan. Dahil nga first time namin mag-commute papunta ng Antipolo. After nga ng almost 2 hours na biyahe namin ng bus, ay tumigil muna kami dito sa McDo at dahil nga dito namin imimit ang tita niya. At ayan na at dumating ng ang tita ni Kyle. Mukhang close na nga agad sila, nakikibasa pa ng chat oh. Chismoso ka Kyle. At dyan na nga rin kami nagtanghalian ni Jover. Nako, sa atin lang friendship, nakadalawang kanin ako. Pero parang kulang pa. Bukod sa malayo-layo pang babiyahiin namin, ang dami ko na rin talagang gutom. Paano ba naman habang tulog si Kyle, panay pa rin ang hinene? Sino ba namang hindi magugutom yan? At dahil nga nakapag-charge si Kyle ng bonggang-bongga sa bus, kaya eto, dito siya sa LRT, nagliligalig. Ayun Kyle! Umiikot yung yung katawan mo. Ayun Kyle! Oh, saan ikaw pupunta? Tumakas ka sa sa walang kuryente. Walang tubig doon Tumakas ka. My car. Oh, yellow car. My God. Parang alam na binibidyo. At yun na nga, sa oras nga ng biyahe namin sa tren ay gising na gising si Kyle. After nga namin sa tren ay dito na kami sumakay sa e-bike. First time nga sumakay ni Kyle dyan at feel na feel niya nakahawak pa talaga. Huwag ka, habang nakahawak yan dyan friendship ay pumipikit-pikit pa. Naantok na naman ata to. Ang bilis naman malobat ni Kyle Nakadalawang LRT nga lang yung sinakyan namin. Tapos ngayon inaantok na naman. Favorite moment niya kasi yan na habang nasa biyahe ay natutulog. Ang layo nga naman kasi ng biyahe namin. At halos sasakyan na ni Kyle ang lahat ng transportation vehicle dito. Ang sinakyan kasi namin friendship, isang tricycle, tapos almost 2 oras na biyahe ng bus, tapos 2 LRT, tapos e-bike, 2. Ewan ko na lang talaga kay pag lumaki ka na ay magsusuka-suka ka pa sa layo ng biyahe. Maigi nga yan at masanay si Kyle sa biyahe. Kahit malayo ang biyahe ay tutulugan niya lang. Kagaling naman talaga At nakarating na nga kami dito sa bahay. Alas 9 nga ng umaga kami umalis at dumating kami dito sa bahay ay mag-aalas 2 na. Kayo na magbahala magbilang kung ilang oras ang biyahe namin. Siyempre, ayan si Kyle, nangingilala na naman yan. Nabutan nga namin dito sa baba si Kuya, pati si Bernie, yung bunso namin, at si Mama. Siyempre, alam nyo na friendship kung bakit kami napasugod dito kahit may bagyong Christine Kasi nauna na ako nag-post. Tama friendship, dahil birthday nga ni Mama nitong 27. At si Papa naman sa November 6. Parehas nga silang 60 years old. Kaya naman nakapalano na nga ang punta namin dito ngayon. Buti naman nga, umalis na itong si bagyong Christine At so far, ang naging biyahe namin ay maganda naman ang panahon. Sabi ko na, inaantok na. Ayan, nakatulog na. Bagsak, pagod na pagod. Ikaw pa ang napagod sa lagay na yan, Kyle, ha? Medyo mahaba-haba ang tulog ni Kyle dito. At nung magising nga, binihisan ko na, tapos pinakain ko na. Tinitingnan nga ni Kyle ang paligid niya. Sabi niya siguro, nasan ako? Nilatagan na nga rin namin ito ng kutsyon sa ilalim para safe ba. Dahil nga hindi na siya makalakad-lakad dito. Ang ginagawa na lang niya ay nag-aakyat panaog lang siya dyan sa may kutsyon. O siya, hanggang dito na lang muna friendship. Napagod din ba kayo sa biyahe namin? Tulugan na! Bye-bye!